Ito na ngayon yung kabal-kabal namin. Hiniram na maayos. Isinole. Yan. Yan. Ito pa, sira. Ito, sira. Pati itong telescopic, sira-sira. Yan. Ngayon, lesson learned. Dapat maging madamot. Huwag magpapahira ng gamit. Hindi ibig sabihin na nagdamot ka ng gamit, masama ka na. Kasi kapag nagdamot ka ng gamit mo, may mapapabuti. Unang-una, kapakanan namin dahil ito ang kabuhayan namin, di ba? Ikalawa, kapakanan ng hihiram kasi aksidente. Ayan. Kaya kayo na mahilig magpahiram ng gamit, wag nyo na akong gagayahin. Masama ang mapagbigay. Masama. Lalong-lalo na sa mga kapatid nyo, wag kayo magpapahiram ng gamit. Yan. Kasi isipin lang ninda, okay lang yan. Kasi kapatid ko naman yan, di ba? Yan, sa tingin mo, okay lang ang magagastos dyan. Sa tingin nyo, yan. Ayan. Pwede pa daw to. Oo, sana pwede. Pwede kung kami nakasira. Kaso nga, hindi kami nakasira. Mahirap yan makita. Ganyan, no? Tapos pwede pa daw. Ilang taon namin iningatan. Tapos yan, pwede pa daw. Madaling sabihin na pwede lang, tapos kumalma. Kung madali naman sabihin na kumalma kasi hindi naman sa kanila gamit, di ba? Kasi di naman sila naghirap magpundar nito. Yan lang. Kaya, maging maging maingat. Huwag tayo magpapahiram ng gamit. Kasi para huwag tayo magsisi at huwag din tayo tayo ang maging dahilan ng aksidente nila. Tayo na nga naagrabyado, tayo pa yung masama. Oh. Sila, okay na sila. Samantala kami, ito, di pa rin makamove on. Kasi maraming trabaho na antala. Sa kanila, simple lang yan. Kasi hindi naman talaga sila nagpundar eh. Kalmado lang sila. Pero kung kayo ang nasiraan ng gamit, ewan ko lang kung ano mararamdaman nyo. Siguro kung di naman yan sa akin, siguro kalmado lang ako. Ano, nang pakialam ko. Di naman yan sa aking gamit, di ba? Siguro magkakalma na lang ako. Tapos makakapag-isip ng maayos. Kasi ano naman mangyayari sa akin, di naman ako magagastos, hindi naman akong bumili niyan. 'Di ba? Kaya yan, wag kayong magpapahiram ng gamit nyo. Wag nyo kaming gayahin.